Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa puso ng Maynila? Sa bubong ng isang gusali, saksihan ang pagngangalit ng isang halimaw at ang mapulat-usok na langit, habang sina Carlo at Alexa ay nagpapasya kung paano haharapin ang hindi maipaliwanag na panganib. Sa kanilang pagbabalik sa lungsod, may mga lihim na daanan at mga lumang alaala ang magbubukas ng daan sa isang mas malalim na dilim. Huwag palampasin ang kwentong ito ng sakripisyo, pag-ibig at misteryo, kung saan ang bawat desisyon ay may kapalit na hindi inaasahan. Sa bubungan ng isang matayog na gusali sa Makati, nakatayo sina Carlo at Alexa, pinagmamasdan ang pagngangalit ng halimaw ng Quezon City na ang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa kalapit na lungsod. Ang langit ay pula at puno ng usok at ang mga ilaw ng lungsod ay kumukurap-kurap na parang naghihingalo. "Grabe ito, Alexa," sabi ni Carlo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng kaguluhan. Flashback sa isang araw na puno ng takot. Tumatakbo sina Carlo at Alexa palabas ng isang gusaling gumuguho. Hawak ang mga dokumento mula kay Dr. Reyes. "Bilisan natin," sigaw ni Alexa habang bumabagsak ang mga debris sa paligid nila. Ang mga dokumentong iyon ang susi sa misteryong bumabalot sa kanilang lungsod. Sa isang madilim na silid, kakaunti ang liwanag mula sa isang gasera. "Anong plano natin?" tanong ni Carlo, habang ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa mga pader. "Hindi natin pwedeng hayaan lang na magwakas ang lahat ng ito dito," tugon ni Alexa, ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Nagpapalitan sila ng seryosong sulyap, parehong may determinasyon sa kanilang mga mata habang pinagmamasdan nila ang pagkalat ng kaguluhan mula sa kalapit na lungsod patungo sa kanilang tahanang lungsod ng Maynila. "Hindi tayo pwedeng sumuko, Carlo. Kailangan nating bumalik sa Maynila," sabi ni Alexa, ang kanyang tinig ay matatag. Sa isang mabilis at tahimik na paglalakbay pabalik sa Maynila, nadaanan nila ang mga abandonadong sasakyan at mga tahanang iniwanan na. Ang hangin ay puno ng kakaibang amoy at ang katahimikan ay nakakabingi. "Parang ghost town na dito," bulong ni Carlo habang tinitingnan ang mga bakanteng kalsada. Pinanghawakan ni Carlo ang isang lumang larawan ni Sofia, ang kanyang kasintahan. "Kailangan ko siyang mailigtas, Alexa. Hindi ko siya pwedeng iwanan," sabi niya, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. "May paraan ako," sabi ni Alexa. "May alam akong lihim na daanan." Ibinunyag ni Alexa na mayroon siyang kaalaman tungkol sa isang lihim na daanan sa ilalim ng lungsod ng Maynila, na dadaan sa mga lumang lagusan ng tubig at mga nakalimutang subway. "Dito tayo dadaan, pero kailangan nating mag-ingat," sabi niya habang ipinapakita ang mapa ng mga lagusang iyon. Sa bawat hakbang papalapit sa lihim na daanan, ang panganib ay lalong tumitindi. Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa dilim ng Maynila? Makakaligtas kaya sila sa mga hindi may paliwanag na nilalang na nagbabantay sa lungsod? Ang kanilang paglalakbay sa ilalim ng lupa ay magdadala sa kanila sa mas marami pang hindi inaasahang panganib. Sa isang madilim na sulok ng isang lumang simbahan sa Intramuros, lumuhod sina Carlo at Alexa, ang kanilang mga matay puno ng pag-asa at takot. Mahigpit ang hawak nila sa kanilang mga rosaryo. Bulong-bulong ang mga dasal para sa kaligtasan ng kanilang paglalakbay sa pagtakip silim. Ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng mga kaluluwang ligaw sa paligid nila. Isang gabi habang mahimbing ang tulog ni Carlo, isang panaginip na puno ng mga simbolong katutubo at mahiwagang nilalang ang bumisita sa kanya. Sa gitna ng kanyang panaginip, lumitaw ang isang babaylan na nag-aalok ng tulong sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa misteryo at kapangyarihan. Nang magising si Carlo mula sa kanyang panaginip,
Laking gulat niya nang makita ang babaylan ng Intramuros sa harap niya, totoo at hindi isang guni-guni. Inalok siya nito ng parehong tulong na inialok sa kanyang panaginip. Naguguluhan man, humingi si Carlo ng 3 katotohanan mula sa babaylan. Nang malaman niya ang mga ito, kahit pait at sakit ang kanyang nadama, pumayag siya sa kasunduan kapalit ng puso ni Alexa. Ang susunod na hakbang ni Carlo ay magdadala sa kanya sa isang landas na walang balikan. Ano kaya ang mangyayari kapag binayaran na niya ang utang na loob sa babaylan? Sa isang madilim na gabi, sa harap ng lumang pader ng Intramuros, hawak ni Carlo ang isang matulis na kutsilyo at tinitigan ang walang malay na si Alexa. Ang bawat hininga niya ay mabigat at ang kanyang puso'y puno ng luha at bighati. Sa isang iglap, pinatay ni Carlo si Alexa at maingat na inalis ang kanyang puso, habang ang dugo ay tumulo sa mga lumot na bato ng Intramuros. Iniharap ni Carlo ang puso kay babaylan at sa isang ritual na puno ng mga sinaunang orasyon, itinuro ng babaylan kung paano gamitin ang dugo ng puso upang makalabas-masok sa Maynila. Ang eksena ay puno ng tensyon habang gumagamit si Carlo ng dugo ng puso ni Alexa sa kanyang mga palad at paa, at unti-unti siyang nagiging hindi nakikita sa mga nilalang na nagbabantay sa lungsod. Sa pagkawala ni Alexa, ano na ang susunod na mangyayari kay Carlo? Makakaya kaya niyang harapin ang kapalaran na siya mismo ang may gawa? Ang bawat hakbang niya ay nagdadala sa kanya papalapit sa isang pagpili na magbabago ng lahat. Sa gitna ng kalungkutan at pagkawasak ng Maynila, sa isang abandonadong bahay na tanging ang mga alikabok at alaala na lang ang nagsisilbing kasama, natagpuan ni Carlo si Sofia. Yakap-yakap nito ang isang batang lalaki, ang anak nilang hindi niya alam na umiiral. Ang pagkakita kay Sofia na matagal na niyang hinahanap at inaasam kasama ang kanilang anak ay parang isang panaginip na nagbigay ng liwanag sa madilim niyang mundo. Ngunit sa isang sulok ng madilim na silid, nagpakita ang babaylan ng Intramuros. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa misteryo at kapangyarihan. Carlo, mahinahon ngunit madiin niyang sinabi, "Kailangan mong pumili. Isa lang ang maaari mong iligtas, si Sofia ba o ang inyong anak?" Ang mukha ni Carlo ay larawan ng sakit at pagkalito. Tila ba ang bawat segundo ay isang walang hanggang pagdurusa. Tinitigan niya ang kanyang mag-ina at ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang desisyon na hinihingi sa kanya ay mas mabigat pa sa anumang pasanin na kanyang naranasan. Ano kaya ang magiging kapalaran nila? Ang puso ni Carlo ay nasa bingit ng pagpapasya. Habang si Carlo ay nag-aalangan, ang mga sigaw at ingay ng pagkasira ay lumalapit at ang mga anino ay tila mga halimaw na gumagapang sa mga dingding ng abandonadong bahay. Ang bawat tibok ng oras ay nagdadala ng mas matinding tensyon at takot. Ang kanyang puso ay tila sinasakal ng kawalan ng pag-asa. Sa isang huling hininga ng determinasyon, kinailangan niyang magdesisyon. Sino ang kanyang ililigtas? Ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga mata ng kanyang mahal sa buhay. At sa kanyang pagpili, isang malakas na sigaw ang pumuno sa hangin. Ang sigaw ng isang puso na nahati sa gitna ng pagmamahal at sakripisyo. Ang eksena ay nagtapos sa isang nakakabinging katahimikan na tila ba sumasakop sa buong lungsod. Ang susunod na mangyayari ay magtatakda ng kanilang kapalaran. Kaninong buhay kaya ang magpapatuloy sa gitna ng dilim ng Maynila? Sa huli, ipinakita ng kwento na ang bawat desisyon ay may katumbas na sakripisyo. Minsan, ang pag-ibig ay nangangailangan ng pinakamabigat na pasanin. Salamat sa pakikinig mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload.
Mag-ingat sa bawat desisyon, baka sa susunod puso nyo na ang hingin ng dilim. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Sa dilim ng gabi, magkita-kita tayo.